para sa planadong impeachment laban sa akin. Yan. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Siya na, for sure, under surgery si Bangag, Agoy! dapat kapag nasabi niya parang pag nasa nakalagay sa constitution, kapag ang isang presidente ay may sakit or hindi incapable, kumbaga hindi capable, walang Tama. kapasidad. Contributor, sino siya? Nasa bukid, ma'am. Anong pangalan, sir? Emilio Aguinaldo, I think. Sabi niyo po, you cannot be a president if you cannot kill. Papatay ba kayo kung kayo ay Pangulo? No, it's not the actual. Takot ka, ma'am. Yan ang gusto natin kay Tatay Digong. Yan ang hinahanap natin sa isang presidente. Yan! Wala nang iba. Freedom of speech. Wala naman. There is no or there are no overt acts. Kakatapos lang ng eleksyon. Bakit mo, Israel, bayan? Diba? Okay, ako, malay mo ako. Baka hindi na ako magising bukas sa bangungot. Okay na. Siya naman, pero you create trouble na po. Galing, Ayaw di ba? military kasi ayaw na Mindset ng hindi naman Pangulo tamad, pero Duterte. bakit mo dagdagan yung problema nila? Kanina po, na-translate na yan ang sagot po isa. General, ang dalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ano po yung reaction niyo po dito? No reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano meron ngayon? Parehong nakikinabang, mukhang may nagsasabuatan na ata. Alamin natin yan sa mga balita ngayong araw. At mukhang may bag daw sa katawan. Diyos ko po, ano nangyari? Mukhang ano ito mukhang ano ba tawag doon? May bag. Alam mo yung, sabi rito parang merong colostomy bag. Abay, ano meron doon? Bakit merong bag sa katawan? Sa palagay nyo, ano ang nakikita nyo rito? Ano ang nasa bag na yun? Yun ay may mga sakit pag may ganun ba? Nakita kasi nung umatin At malalaman nyo rito kung ano kaibahan ni Pangulong Duterte at ni Pangulong Pangulo pala, sorry, hindi pala Pangulo. Pangulo. Kung sino yung Pangulo, kung ano yung ugali niya, kaiba sa ugali ni Tatay Digong. Ano pa? Makabayan Black pala to. Makabayad Black, kumbisidong may substansya ang impeachment. Talaga ba? Naloko niya naman kami. Walang sustansya. Wala kayong, walang may bibigay na sustansya talaga. Diba? Ito mo, pinagtawanan kayo. So, simulan natin sa usapin dito. Parehong nakikinabang kapag na-file, kapag na-impeach si VP Sara. Totoo yan. Ito, lalo na si Virus, tsaka yung tuta. Oo, matindi ang pangarap ng mga yan. Matindi ang pangarap nila na maging presidente at vice-presidente. Kaya, galingan nyo ng gusto! Simulan natin ito. Sa politika, parang laging may nagmamadali kapag may paparating na unos. Kapag ang ulap ay papalapit sa kapangyarihan, biglang may sigaw ng bilisan, tapusin, huwag ng patagalin. Para bang ang hustisya ay dapat sumabay sa traffic ng Maynila, minamadali kahit hindi malinaw kung saan patungo. Sa ganitong tanawin pumapasok ang panawagang pabilisin ang mga proseso, na sa unang tingin ay mukhang malasakit sa bayan, pero sa likod nito ay may mga tanong na ayaw sagutin ng direkta. Yan. Nanindigan si Senate President Vicente Tito Soto na hindi dapat patagalin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, at iginiit na kailangang matapos ito sa pinakamabilis na paraan para sa kapakanan ng publiko at ng inaakusahan.
Sa isang online briefing, sinabi ni Soto na irerekomenda niyang mag-session ang impeachment court mula alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes, upang Talaga? mapabilis ang pagdinig. Huwag nang patagalin ang proseso. Kailangang matapos ito sa pinakamabilis na paraan. Talaga? Hindi ito makatarungan sa publiko at hindi rin makatarungan sa inaakusahan. Ayon kay Soto, mahalagang tuloy-tuloy ang sesyon upang maiwasan ang pagkaantala at masigurong agad na matalakay ang ebidensya ng magkabilang panig. Atat na atat ang mama. Ha? Atat na atat kayo na ma-impeach si BP Sara. Lalong-lalo na yung kasama mo dyan. Oo, pangalan niya Virus. Eh, malaki ang pangarap ng babae. At ito, malaki rin ang pangarap maging busy. Diba? Pero sabi sa inyo, nanaginip si Aling Ledesma, never kayong mananalo. Isa lang, ang babaeng magiging presidente, si BP Sara lang. Hindi natin alam kung sino yung pwede itandem kay BP Sara pagdating ng 2028. Alamin pa natin doon tayo sa matapang. Doon tayo sa pwede. Senador Marcoleta, pwede. Why not? Diba? Silang nakikita natin masigasig. Doon sa naman kay Go, ayoko nun. Although siya ni Tatay Digong, parang tahimik siya ngayon eh. Dito na lang kay Senador Marcoleta, pwede pa. At kay Senador Bato, pwede. Vice President. At sino pa ba pwede? Na pwedeng katandem ni BP Sara? Yung mga galing yung mga maasahan at matatapang. Pero kung halimbawa gagawa lang ng pwedeng itandem kay BP Sara, ay mag-isip muna tayo kung sino-sino talaga ang pwede. Kasi ang hirap eh. Kung si BP Sara lang ang magiging presidente, tapos mapapasukan ng iba, lalo na kabila. Di ba? Ang pangit naman magtrabaho. Kagaya nangyari kay Tatay Digong noon. Di ba? Pero hindi pinabayaan ni Tatay Digong yung busy niya. Dito na napansin natin dito sa usapin na ito eh. May papakita akong video sa inyo Matindi talaga ang malaki yung pagkakaiba nito ni Bangag at saka ni Tatay Digong. Pasok natin to. Po ng impeachment complaint against Vice President Leni Robredo. I won't. Do you think, sir, may basehan po para ma-impeach nga po siya? What are your thoughts po? Look, we just had an election. Tingnan nyo. Guys, lay off. Just stop it. Can do other things, but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. So, why do you have to sit just because he keeps on harping on me? Yeah, this is democracy. It's freedom of speech. Wala naman, there are no overt acts. Kakatapos lang ng eleksyon, okay mo, Israel, bayan. Diba? Okay, malay mo ako, baka hindi na ako magising bukas sa bangungot, okay na. Siya naman, pero you create trouble na po. Galing, Ayaw di ba? military kasi ayaw nila. Mindset ng Hindi naman Pangulo tamad, pero Duterte. bakit mo dagdagan yung problema nila? Pati police. Who will keep order in this country, kundi sila. Ngayon magsabi lang, hindi lang natin magsabi lang, mga to gusto ng gulo. Gusto talaga ng basagan ng ulo. Maganda na nga ang buhay, kakatapos lang ng eleksyon. Kanina po, na-transcript na yan ang sagot po isa. General, ang ganun pong impeachment complaint laban kay BP Yes. Sara. Yes. Ano po yung reaction niyo po dito? No reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. Pabayaan mo sila magtrabaho. I'm sure they will handle it properly. So let's let them do their jobs. Thank you. Wala kang aasahang matino. 'Di ba? Wala kang aasahang maganda. Kaya 'yun yung malaking pagkakaiba. Ng taong mayroong something sa katawan at doon sa taong walang something sa katawan. Ngayon, ano meron dito? Ano ba meron dito? Tingnan nga natin. Kasi si BP Sara naghayag na ng tunay na motibo. BP Sara inahayag ang tunay na motibo ng akbayan sa hinaing impeachment. Kita nyo nga mga bayad-bayad yan. Mga Makabayan Vlog, Akbayan. Oo, sila yan. Sila talaga yan. Magagaling yarn. Talagang gigipitin talaga si BP Sara. Pero sabi nga sa inyo hindi naman naaabante yung mga Makabayan Vlog, itong
takbayan. Bibi Sara, sagutin mo sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na Yan. inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan, dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Yan. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment Ayan at na. ang mga tinaguriang for later release projects Ayun. na ipinangako. Alam niyo yung for later release project? Oo, may pondo na, pero yung project sa susunod na. Kaya nga, for later release project. Bibigay na yung pera, bahala na sa susunod kung may project ba na may gawa, basta ma-impeach lang si BP Sara. Yun ang kanilang tema dyan sa for later na yan. Umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan Yan, tama. upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Tama. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros. Yan ang utak ng takbayan. Kaya, matindi ang pagkasabik niyan maging Pangulo. Naku, Diyos ko po. Ako ho ay magsasalita na sa inyo. Huwag ho kayong boboto ng mga may sira sa utak. Uubusin lang ang kaba ng bayan niya. Maniwala kayo. Ngayon pa nga lang, hindi pa presidente. Diba? Nangangarap pa lang, nasiraan na ng utak eh. Kung ano-ano bira kay BP Sara, kung ano-ano yung mga birada nila. Nililiwanag lang natin gawin lang natin ng tapat. Yung pagboto natin sa 2028. Bumoto tayo ng Duterte. Huwag tayo bumoto ng may sira ang tuktok. Kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. Yan. At habang ang Ayan na. anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. Inggitera! Busit ka. Wala kang kakwenta-kwenta. Lahat na lang. Inendorso ka nga ni Tatay Digong noon eh. Ano ginawa mo? Trinidor mo. Nanalo ka dahil kay Tatay Digong. Pangit ka pa noon. Ang pangit mo pa noon. Ngayon, may pera na. Wow. Wow! Wow! While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a Takot, very real Takot and sa mga present Duterte. danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Nakita nyo na. Pati China, dinadamay nyo pa. Magsitigil kayo. Hindi kayo aabante sa mga gusto nyo. Pabagsakin ng mga Duterte. Wala kayong magagawa, mga unggoy. Taong bayan ang maglalagay kay BP Sara. Ngayon, pag nasunod na naman, ang sinabi ng universe, landslide si BP Sara. At kayo, magsisiiyakan kayo. For sure yan. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment Tama. at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan.
Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Tama. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sa Yan ang kita nyo, ha? Oo, takbayan! Ha? O, lalo na yung leader na mukhang asungot, yung pangit dati. O, si Virus, na takot. Panalo si BP Sara kasi paano? Mababack to you sila. Ha? O, ito pa, Makabayan Black, kumbinsidong may sustansya ang impeachment versus BP Sara. Anak ng tipaklong kayo. Wala nga kayo nagawa. Hindi nga kayo bumoses doon sa panggulo ng Pilipinas. Tapos dito kayo boboses kay BP Sara. Wow. Kwentuhan na to. Ang kakapal ng pes nito mga to. Mga nanggugulo lang ito mga yun. Takbayan, Makabayan Black. Sila yung mga nanggugulo. Sabi ko nga sa inyo, huwag kayo boboto ng party list ng mga... Wala. Napasukan na naman tayo ng party list ng mga ewan. Diba? O, tuloy. Magtigil ka. Wala sustansya mga sinasabi mo. Ugoy ka. Diba? Puro kayo bibisara, merong mga substansya, impeachment. Naku po, lahat yan gawa-gawa nyo. O, kita nyo yung isa, sa sobrang depressed na, hindi na raw tatakbo sa 2028 at tutulong na lang daw doon sa tunay na Wala, kundi mga Duterte lang ang tunay nagsisilbi sa bayan. Wala nang iba. Kaya ikaw, Triniling, manahimik ka. Tama. Huwag kang tumakbo kasi masasayang lang. Oo, totoo yan, masasayang lang. Lahat yan sinagot ng COA. Huwag kang anga. Di ba? Kung yan lang ang sisilipin nyo, yung 125 million, bakit hindi mo sinilip yung mali-maleta at yung confidential fund ng amo mo? Hindi ka maingay kay Bongit eh. Oo, kay BP Sara nag-iingay kayo. Di ba? Kasi takot kayo. Takot. Mga bakulaw. Tama na. Ang kulit mo. Ulit-ulit ka. Ilang taon na yung confidential fund na sinagot na nga ng COA eh. Oo, nagmamagaling na naman kayo eh.
Oh, Akbayan, Pres, Rafael David, may buwelta sa reaction ni BP Sara. Ano naman yung buwelta mo? Oh, alamin Ng natin. Grupong Akbayan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan tinawag nitong harassment at Tama naman, politically motivated ang impeachment complaint na inihain ng grupo laban sa kanya. Ang kay Akbayan President Rafaela David, kung talagang walang batayan ang reklamong impeachment, bakit nag-release pa ng video ang Vice Presidente? At imbis-an niya nasagutin ang mga akusasyon laban sa kanya hinggil sa pagwaldas ng confidential funds, ay desperado lamang nitong inatake si Senator Risa Hontiveros. Agoy, mga iyakin kayo. Pag sinasagot kayo sa mga kwento nyong kutsero, ngayon nag-iiyak kayo. Ganon kayo di ba? Sobra kayo. Ito presidente ng Takbayan. Diyos ko po, ate. Bakit ka nasama sa mga taga-bundok, ha? Pinag-aral ka naman ng magulang mo, pero sinayang mo, walang mga walang sustansya. Dito tayo! Diyos ko po, bakit merong colostomy bag? Sino ba yan? Nakitaan ho ata na dali, doon na ata umiechas sa colostomy bag. Yan ay balita ni Miss Maharlika. Oo, alam niyo naman to, pag bumana to, talagang meron May laman tuloy. Hello. Ayan, Good hello. morning sa mga taga-Europa. So, it's 5 in the morning at maaga tayo nagising dahil napagod yung alindog namin sa kakaikot dito sa Europa. So, medyo natulog tayo ng maaga. So, tulog ako mga 9 or Diretso na 10 natin. at hindi na nakakayanan yung, Yan. yung normal flow, okay? Kumbaga normal flow ng sistema ng katawan, talagang mabubulok, lalo na si Bangag. Bulok na yung pagkatao, bulok, lahat bulok. Deserve niyang mabulok. Deserve niya sana magkabulati na lahat, para agnasin na yung niya, yung katawang hayop, right? Katawang bulok. So, ang question, may mga nagsasabi, well, actually si Attorney Guanzon, may post siya na, for sure, under surgery si Bangag, Agoy! dapat kapag nasabi niya, parang pag nasa nakalagay sa Constitution, kapag ang isang presidente ay may sakit or, hindi incapable, kumbaga, hindi capable, walang Tama. kapasidad to decide. Dahil nga, kung siya ay under anesthesia, yun ang punto, yung punto ni Guanzon. Well, Attorney Guanzon, hindi naman kahit napatulogin niya ng 3 araw, 5 araw, 10 araw ng doctor through, let's say, medical procedure, hindi naman gagawin yan ng Bangag administration para i-turn over kay Inday Sara yung pamumuno. Kahit incapacitated siya for 2 days, 3 days, 4 days, ano ang possible, okay, dahan lang. Ano yung percentage, okay? Ano yung probability na i-endorse kay Inday? Hindi mangyayari yan. So, sabi ko nga, kahit na, baka nga pag namatay na si Bangag, itatago pa nila yan Di ba? Itatago pa nila, i-delay nila for a couple of days para maayos nila kung ano man yung mga gusto nilang maplansya sa kanila mga pagnanakaw. So, imposible yan, Attorney Guanzon, which is good point naman yung sinasabi mo. Kaya lang, anong expect mo dito sa Bangag administration na ito? Wala. Adik, ayan. Boto mesa, ano pa ba? Inantay na nga lang natin pumirma yung mga bulate. Kaya kami ni Spokeshari, habang nag-aantay ng bulate na pumirma, kami nag-enjoy ng buhay namin together with our friends. Diba? Ganun naman kasi ang buhay
You work hard and play hard. Tama. Diba? Work hard and play hard. So we're playing hard with our friends. We're having fun touring around Europe, you know, at our own expense. Hindi galing sa mga ibinugaw. Yan. Hindi galing sa pagbubugaw o pagnanakaw sa kaban ng bayan. Now, let's go dito sa ibang topic. So, okay. Ano daw, MD, saan ipapabottom si Bangag? Kadiri naman, Beshi, no? Okay. Botomesa versus Haponesa. Mukha ba akong Hapon? Marcel. So, yeah, may mga possibilities talaga yan. So, siguro, antayin na lang natin ay, Zarlina, ano yung question, no? Antayin na lang natin kung ano talaga ang magiging kapalaran ni Bangag. Okay, antayin na lang natin kung mamamatay ba siya anytime soon. Agoy! Katulad ni Bonjing, hindi na Agoy. Sa Mulya, ilang araw na, hindi na papakita. Baka inaaratay na. We don't know. Alright? Pwede. Saan daw ipapabottom si Bangag sa colostomy? Kadiri yun talaga. Actually, both kadiri yun. Now, mga kababayan, ano ba sabi? Okay. Ano ang mission ni Trillanes Naku, isa pa yan. na dito sa Austria? Isa pa yan. Okay. Kahapon, ang dami nag-message sa amin dito sa Austria na mag-ingat daw kami kasi nandito si Trillanes, may picture siya together with his friends, ganyan-ganyan. Ang dami talaga nag-message sa amin. Kaya kami naman ni Spokes, sabi namin ni Spokes, mag-post tayo at hamunin natin si Trillanes kung talagang hinahunting tayo. Okay. Tama. Hinahunting nga ba kami? I'll answer that. Okay, so kaya kagabi, wait a minute. Okay. So kaya kahapon, ito, 11 hours ago, ito, sabay kami ni Spokes nag-post. Ayan. Ano yan? Dami naman ng kuko na yan. Ano yan? Okay. Trililing, sabi niya. Sabi na, Trililing, magpakita ka sa amin ni Spokes, Harry. Now na. Okay? Now what? Marami kasi nag-aalala. Okay? Maraming kasing nag-aalala, mga kababayan sa amin kahapon. Okay. Na nandito daw si Trillanes. Okay? Now, Alcala, hindi natin sure kung nag-undergo pa si Bangag sa surgery or what. Diba? Kaya nga question mark, we don't know, wala pang puting ahas na nag-report sa atin dahil siguro kikita nila na abala tayo sa pamamasyal. Yeah, so I'm not sure kung nagbibigay lang tayo ng speculation, what if, di ba? Kung nag-undergo siya. Ngayon, next topic is Trillanes. So, ang daming nagpa-alarm sa amin na, nandito si Trillanes, Spokes, and Maharlika, mag-ingat kayo, Well, thank you to all of you. Pero, ano pwedeng gawin ni Trillanes sa Austria laban sa akin? Yan. Ano raw? Siguro more on kay Spokes, Sari Roque, no? Kasi nga, si Trillanes, ano yan, aso yan ni Bangag. Okay? Matagal na. Oo. Miss Maharlika, kilala nyo naman yan eh. Meron ngang ano yan eh. Meron ngang video yan. Dati na pinagtawanan siya ng isang news anchor. Paano daw nalaman yung mga sinasabi niya? Meron pa nga video, nagalit din siya isang news anchor eh. Nakakaawa, ano? Dating senador, tatakbong mayor. Ibig sabihin, wala nagtitiwala. Ngayon, hindi na tatakbo sa 2028. Kasi wala. Babagsak lang talaga siya. So, gagawin niya, manggugulo na lang manggugulo. Para saan? Yun ang trabaho niya. Di ba? Parang taga-mountain din, ano? Kasi bakit mo nasabing parang taga-mountain din? Ikaw ba naman ang tinutinu ng trabaho mo? Nasa serbisyo ka dati. Lumabang ka sa gobyerno. Matakin mo yun, no? Di ba? Meron ako ipapasok na video dito. Ito yung matagal na rin, no? Pero nakakamiss din eh. Tatay Digong nakakamiss talaga eh. Pasok. Ehemplo ba kayo sa kabataan? Yes, Yan. I restored public order in my city and Yun! everybody is safe. Anong posisyon sa gabinete ang ibibigay nyo sa babae? Tourism pati, well,
if she's really bright, finance, any Name your position. top campaign contributor. Sino siya? Nasa bukid, ma'am. Anong pangalan, sir? Emilio Aguinaldo, I think. Sabi niyo po, you cannot be a president if you cannot kill. Papatay ba kayo kung kayo'y Pangulo? no, it's not the actual. Takot ka, Yan ang gusto natin kay Tatay Digong. Yan ang hinahanap natin sa isang presidente. Yan! Wala nang iba. Way back 2016 to 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yung strong leadership ang hinahanap natin. Until now, hinahanap pa rin natin. Pero, anong ginawa ng mga nagmamagaling na Pangulo? Ayun, pinadala sa dahig. matay, takot kang pumatay, huwag kang magpresidente. Anong sitwasyon ang posibleng mag-udyok sa inyo para magdeklara ng martial law? Well, rebellion, lawless violence, and, rebellion and lawless So, violence. posible ang martial law sa panunungkulan nyo? No, cannot be. Wala namang, hindi na ganoon kalawak ang rebellion natin. Papayag ka bang mailibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Marcos? Yes. Kita nyo? Definitely yes. Because it has divided the country until now. Halos lahat. Yan ang hindi naiisip at naaalala nito ni Pangulo. Ngayon, sabihin mo, sino ang traidor? Ito pa, hindi pa nananalo si Tatay Digong yan. Di ba? Papayag ka ba na mailibing sa libingan ng bayani? Ang sagot na, definitely yes. Ngayon, nakakahiya kayo mga, ito yung tao na pumayag mailibing, ang iyong ama na walang pumayag na kahit sino, nakalagay lang sa freezer, itong tao na to, Tatay Digong lang ang nakagawa. Lahat ng Ilocano galit kung bakit ganon ang nangyari. Kaaway It's na ba- time to heal. Kaaway na ba natin ang Amerika kapag kayo'y naging Pangulo? Sila lang mga nag-aaway. It was a response to a question coming from media. It's a concocted, hypothetical question, and I was only replying to it. Yes, kung gusto nila. Alright. Kaaway mong illegal na droga, anong gagawin nyo sakaling malaman po ninyo na isa sa mga anak nyo ay gumagamit ng illegal na droga? Patayin mo. May anak po ba kayong nalulong o gumamit ng Wala. illegal na droga? Everything is okay. Everybody is okay, sir. My order is, even if it is a killing. Yan yung taong may paninindigan, may prinsipyo, matapang, hindi kagaya ng Pangulo. Pangulo nila. Kaya kung umabot ka na sa video natin ito, hanggang sa muli, pinakita ko lang kung sino si Tatay Digong, kesa dito sa namumuno. Like and share, bye-bye. Huwag mo kalimutan, like, share, subscribe, hit mo yung notification bell. Bye.